Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang kwentong magpapabago sa pagtingin ninyo sa sarili ninyong refleksyon sa salamin at sa mga saradong espasyo. Ihanda ang inyong mga sarili dahil baka ang katabi ninyo ngayon ay hindi na ang taong kilala ninyo. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Basang-basa ang mga kalsada ng Mandurriao sa lungsod ng Iloilo dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan noong gabi na iyon. Si Orly ay pagod na matapos ang mahabang oras ng trabaho bilang isang graphic designer sa isang maliit na ahensya. Bitbit ang kanyang mabigat na backpack. Pumasok siya sa lobby ng lumang Concordia Building na itinayo pa noong dekada 70. Ang tanging kasama niya sa madilim at lumang lobby ay ang security guard na si Pablito na abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang logbook habang humihigop ng mainit na kape. Lumapit si Orly sa tapat ng nag-iisang elevator na may lumang bakal na pinto. Habang naghihintay na bumaba ang elevator, napansin ni Orly na patay-sindi ang bumbilya sa kisame ng lobby na nagbibigay ng nakakatakot na anino sa paligid. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas doon ang isang babaeng natatarantang nagmamadali na si Queenie, isang call center agent na nakatira sa ikalimang palapag ng gusali. Mukhang balisa ang babae at hindi man lang lumingon kay Orly nang malagpasan niya ito patungo sa labasan. Hindi na lamang ito pinansin ni Orly dahil ang tanging hangad niya ay makarating agad sa kanyang inuupahang unit sa ikapitong palapag upang makapagpahinga na sa wakas. Pumasok si Orly sa loob ng elevator at agad na naramdaman ang kakaibang amoy ng lumang bakal, amag at tila natutuyong dugo na nagmumula sa mga sulok nito. Pinindot niya ang numerong 7 sa panel ng mga lumang baton na halos nabura na ang mga numero dahil sa kalumaan. Bago pa man magsarado ang pinto, may isang lalaking humahangos na humabol upang sumakay. Ang kapitbahay niyang si Ramil na may bitbit na supot ng mga groceries. Tumangulang ito kay Orly bilang pagbati at pumuwesto sa kabilang sulok ng makipot at malamig na elevator. Nagsimulang umakyat ang elevator nang may kasamang malakas na ugong at kalog na tila ba mapuputol ang kable nito anumang sandali sa pagitan ng mga palapag. Tahimik lang ang dalawa habang pinapanood ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto na nagpapakita ng kasalukuyang palapag ng gusali. Pagdating sa ikatlong palapag, biglang tumunog ang elevator at bumukas ang pinto nito ng dahan-dahan kahit wala namang pumindot mula sa labas ng madilim na pasilyo. Isang matandang babae, si Salome, ang nakatayo sa tapat ng pinto, ngunit hindi ito pumasok at nakatitig lang sa kanila. Kilabot ang naramdaman ni Orly dahil sa malamig at walang buhay na titig ng matandang babae na tila ba isang estatwa na nakatayo sa dilim. Mabilis na pinindot ni Ramil ang button para magsara ang pinto upang makaiwas sa kakaibang presensya ng matanda sa labas. Muling umandar ang elevator pataas ngunit mas naging mabagal ang pag-akyat nito at tila bumigat ang hangin sa loob ng maliit na espasyo. Nagsimula nang magbago ang takbo ng kuryente
at ang bentilador sa itaas ay naglabas ng nakakarinding tunog ng umiiyak na bakal. Pagdating sa ikalimang palapag, muling bumukas ang pinto at dito na nagpaalam si Ramil upang lumabas patungo sa kanyang tinitirhang apartment sa dulo ng koridor. Lumingon si Ramil kay Orly at nagbilin na mag-ingat dahil parang may kakaiba raw sa takbo ng elevator ngayong gabi. Naiwang mag-isa si Orly sa loob ng kahon ng bakal habang ang pinto ay dahan-dahang nagsasara upang ihatid siya sa kanyang destinasyon. Ramdam niya ang pagbaba ng temperatura sa loob ng elevator na tila ba naging isang freezer ang buong paligid. Habang umaakyat patungo sa ikapitong palapag, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng elevator at dumanas ito ng isang malakas na pagyanig. Napakapit si Orly sa hawakan sa dingding habang naririnig ang malalakas na kalampag mula sa itaas ng tila nasisirang makinarya. Nang muling sumindi ang pulang ilaw ng emergency light, napansin niyang hindi na gumagalaw ang elevator at nakatigil ito sa pagitan ng mga palapag. Kinabahan siya ng husto at nagsimulang pagpawisan ng malamig habang hinahanap ang emergency button sa panel ng elevator. Sa gitna ng kanyang pagkakatarantang pindutin ang iba't ibang button, naramdaman ni Orly na parang may nagbago sa likuran niyang bahagi ng elevator. Dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang katawan at doon niya napansin ang isang anino na nakatayo sa pinakamalayong sulok ng elevator. Isang lalaki ang nakatayo doon na nakayuko ang ulo at natatakpan ng mahabang buhok ang mukha, kaya hindi makilala ang anyo. Sigurado si Orly na walang sumakay na kahit sino bago magsara ang pinto sa ikalimang palapag, kaya nanindig ang kanyang balahibo. Hindi makapaniwala si Orly sa kanyang nakikita habang nakatitig sa hindi kilalang lalaki. Nakasama niya ngayon sa loob ng elevator. Sinubukan niyang kausapin ito at magtanong kung saan ito nanggaling, ngunit walang isinagot ang misteryosong nilalang na nanatiling nakayuko. Ang tanging naririnig sa loob ay ang mabigat na paghinga ni Orly at ang mahinang ugong ng kuryente. Biglang umandar muli ang elevator nang napakabilis pataas lagpas sa ikapitong palapag na dapat ay huling hantungan na ng kanyang paglalakbay. Laking gulat ni Orly nang makita sa digital display na umabot na sila sa ika-15 palapag. Gayong 7 lang ang alam niyang palapag ng gusaling iyon. Huminto ang elevator nang may malakas na tunog at dahan-dahang bumukas ang pinto sa isang lugar na hindi niya kailanman nakita. Sa labas ng pinto ay isang napakahabang hallway na nababalutan ng makapal na alikabok at walang kahit isang bumbilyang nakasindi sa kisame. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mismong loob ng elevator na nagbibigay ng mahabang anino sa labas. Nang mas pagmasdan ni Orly ang madilim na hallway, napansin niya ang napakaraming tao na nakatayo ng tuwid sa kahabaan ng pasilyo. Ang kakaiba sa kanila ay lahat sila ay nakaharap at nakatingin lang sa dingding, walang gumagalaw at walang gumagawa ng kahit anong ingay. Nakita niya sa hanay ng mga taong iyon ang isang babaeng kamukha ni Trisha
ang kanyang kasintahan na matagal nang nawawala. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan nito, ngunit hindi ito lumingon at nanatiling nakatitig sa sementadong dingding ng lumang koridor. Naramdaman ni Orly ang matinding takot, kaya mabilis niyang pinindot ang buton para isara ang pinto ng elevator upang hindi makapasok ang mga misteryosong nilalang. Habang nagsasara ang pinto, napansin niyang ang lalaking kasama niya sa sulok ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang ulo. Hindi pa rin nito pinapakita ang buong mukha, ngunit nakita ni Orly ang suot nitong damit na kaparehong-kapareho ng kanyang sariling kasuotan. Ang itim na jacket at maong na pantalon ay tila ba kinuha mismo sa kanyang sariling aparador sa bahay. Muling umandar ang elevator pababa ng napakabilis na tila ba nahuhulog na ito mula sa itaas ng gusali patungo sa pinakailalim ng lupa. Napasigaw si Orly sa takot habang ang kanyang kasama ay nanatiling tuwid na nakatayo at hindi man lang natitinag sa malakas na paggalaw. Nagpatuloy ang pagbaba ng elevator hanggang sa maramdaman niya ang biglang pagpreno nito na muntik nang magpatumba sa kanya sa sahig. Bumukas muli ang pinto sa isang palapag na tila ba isang lumang sementeryo ang disenyo ng paligid. Sa pagkakataong ito, ang mga taong nakaharap sa dingding sa labas ay unti-unti nang lumingon ng sabay-sabay patungo sa direksyon ng bukas na elevator. Nakita ni Orly ang kanilang mga mukha na walang mga mata at bibig, kundi purong balat lamang na patag at maputla. Sa gitna ng mga ito ay may isang lalaking may mukha na tila pamilyar. Isang lalaking nagngangalang Ulysses na dating may-ari ng gusali na balitang nagpakamatay. Natakot si Orly na baka tuluyan na siyang makulong sa mundong ito ng mga patay. Mabilis na isinara ni Orly ang pinto sa pamamagitan ng pagpukpok sa panel gamit ang kanyang mga kamao habang umiiyak sa matinding takot. Sumara ang pinto bago pa man makalapit ang mga walang mukhang nilalang na dahan-dahang naglalakad patungo sa loob ng elevator. Lumingon muli si Orly sa kanyang kasama sa sulok at doon niya napansin ang buhok nito na unti-unti nang nagbabago ang anyo. Ang gupit at kulay ng buhok ng nilalang ay naging kaparehong-kapareho na ng sa kanya, pati ang hugis ng likod nito. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Orly habang napagtatanto kung ano ang unti-unting nangyayari sa loob ng selyadong espasyong iyon. Ang nilalang sa kanyang tabi ay hindi lang basta multo, kundi isang bagay na sinusubukang kopyahin ang kanyang buong pagkatao. Sinubukan niyang lumayo at pumunta sa tapat ng pinto, ngunit napakakipot ng elevator para makaiwas sa presensya ng kanyang kakaibang kasama. Ang hangin ay naging masangsang at puno ng amoy ng lumang papel at nabubulok na laman ng tao. Nagsimulang magsalita si Orly ng mga panalangin sa pag-asang matatapos na ang bangungot na ito, ngunit walang epekto ang kanyang mga salita. Ang elevator ay patuloy na gumagalaw sa pagitan ng mga palapag na walang direksyon at tila ba nawalan na ng koneksyon sa totoong mundo. Sa bawat palapag na kanilang nilalagpasan, naririnig ni Orly ang isang kakaibang tunog ng pagkabali ng mga buto.
mula sa kanyang katabi. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang mga kamay ng nilalang na unti-unting humahaba at nagbabago ang hugis. Ang mga daliri ng misteryosong nilalang ay nagkaroon ng mga katulad na balat, mga linya at maging ang sugat sa hintuturo na nakuha ni Orly noong bata pa siya. Nababaliw na sa takot si Orly kaya sinubukan niyang sirain ang pinto ng elevator gamit ang kanyang siko, ngunit sadyang napakatibay ng lumang bakal. Biglang tumunog muli ang elevator at huminto ito sa isang palapag kung saan ang labas ay mukhang isang abandonadong ospital sa lalawigan ng Capiz. Ang amoy ng gamot at formalin ay pumasok sa loob. Sa labas ng pinto, may isang ambulansya na nakaparada sa gitna ng hallway. At sa tabi nito ay nakatayo ang isang nurse na si Victoria. Nakatitig si Victoria kay Orly habang hawak ang isang malaking salamin na nagpapakita ng refleksyon ng loob ng elevator. Sa salamin, nakita ni Orly na ang lalaki sa kanyang likod ay mayroon ng eksaktong hugis ng kanyang mukha, ngunit wala pa itong mga mata. Napasigaw si Orly at muling pinindot ang baton para magsara ang pinto ng elevator. Nang magsara ang pinto, dahan-dahang humarap ang nilalang kay Orly at doon tuluyang nakita ng biktima ang proseso ng panggagaya. Ang balat sa mukha ng nilalang ay unti-unting gumagalaw na tila may mga uod sa ilalim nito habang hinuhubog ang ilong at labi. Ang boses ni Orly ay biglang narinig mula sa lalamunan ng nilalang, bagamat ito ay tunog ng isang sirang tape recorder na paulit-ulit na nagpapatugtog. Sinabi nito ang sariling pangalan ni Orly ng maraming beses sa dilim. Orly! Orly! Ako si Orly! Ang bulong ng nilalang habang ang mga mata nito ay unti-unti nang bumubuka upang ipakita ang mga itim na balintataw. Ang tunay na Orly ay napasandal sa pinto ng elevator habang dahan-dahang nauubusan ng lakas dahil sa matinding takot at kawalan ng hangin. Pakiramdam niya ay hinuhubutan siya ng kanyang sariling kaluluwa. Sa bawat segundong nakatitig siya sa kanyang sariling mukha sa anyo ng iba. Ang kanyang alaala ay tila unti-unti ring naglalaho. Naisip ni Orly ang kanyang pamilya sa Antique, ang kanyang ina at ang kapatid niyang si Willie na naghihintay ng kanyang tawag ngayong gabi. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang kanilang mga mukha, ang lumilitaw sa kanyang isipan ay ang mukha ng nilalang sa kanyang tapat. Ang elevator ay muling lumiyad pataas nang may kakaibang bilis na nagdulot ng pagkahilo sa tunay na Orly. Ang ilaw sa panel ay tuluyan ng namatay at tanging ang mga mata ng nilalang ang nagbibigay ng liwanag. Sa loob ng kadiliman, naramdaman ni Orly na hinawakan siya ng nilalang sa kanyang balikat gamit ang malamig at basang mga kamay nito. Ang hawak na iyon ay tila ba naglipat ng lahat ng kanyang lakas patungo sa katawan ng kanyang nanggagayang doble. Sinubukan niyang manlaban at sumuntok sa dilim, ngunit tumama lang ang kanyang kamay sa matigas na semento ng dingding ng elevator. Isang malakas na tawa na eksaktong kapareho ng sa kanya
ang umaling-aungaw sa buong sulok ng bakal. Nang muling sumindi ang emergency light, nakatayo na ang dalawang orly sa loob ng elevator, magkaharap at may parehong suot, mukha at galaw. Ang tanging pagkakaiba ay ang totoong orly ay may luha sa kanyang mga mata, habang ang huwad ay may nakakatakot na ngiti. Ang elevator ay nagsimulang bumagal ang takbo at narinig ang pamilyar na tunog ng pagdating sa tamang palapag ng gusali. Alam ni Orly na ito na ang huling pagkakataon upang maisalba ang kanyang sarili. Bumukas ang pinto ng elevator sa ikapitong palapag ng Concordia Building, ang palapag kung saan matatagpuan ang unit ng totoong Orly. Sa labas ng pinto ay nakatayo ang kapitbahay niyang si Xavier, na naglalakad papunta sa basurahan sa dulo ng koridor. Nakita ni Xavier ang dalawang lalaking magkamukha sa loob ng elevator at natigilan ito sa paglalakad dahil sa matinding kalituhan at gulat. Hindi malaman ni Xavier kung sino sa dalawa ang totoong Orly na kanyang kilala. "Tulungan mo ako, Xavier. Ang isang ito ay hindi tao." Ang sabay na sigaw ng dalawang Orly na may parehong boses, tono at emosyon ng takot. Napahakbang paurong si Xavier habang hawak ang kanyang dibdib dahil sa takot sa nakikita niyang kababalaghan sa tapat ng elevator. Ang dalawang Orly ay sabay ding lumabas ng elevator at naglakad patungo sa koridor habang nakaturo ang mga daliri sa isa't isa. Ang bawat kilos at hakbang ng dalawa ay eksaktong magkasabay na tila ba may salamin sa pagitan nila. Nataranta si Xavier, kaya mabilis itong tumakbo pabalik sa kanyang sariling unit at nilock ang pinto nang marinig ang papalapit na mga yapak ng dalawa. Naiwan ang dalawang Orly sa madilim na koridor habang ang elevator sa kanilang likod ay dahan-dahan nang nagsara at bumaba muli. Ang totoong Orly ay sumubok na tumakbo patungo sa kanyang pinto, ngunit ang huwad ay mabilis ding humarang sa kanyang harapan gamit ang parehong bilis. Walang paraan upang makatakas ang biktima sa kanyang sariling kambal. Nagsimulang magsalita ang huwad na Orly nang walang kasabay, "Ngayon ako na ang mabubuhay sa mundong ito at ikaw naman ang mananatili sa elevator." Ang totoong Orly ay nakaramdam ng biglang panlalambot ng kanyang mga tuhod habang ang kanyang balat ay unti-unting nagiging maputla at nawawalan ng kulay. Napansin niya na ang kanyang sariling mga alaala ay tuluyan nang lumipat sa isipan ng nilalang na nasa kanyang harapan ngayon. Ang kanyang buong pagkakakilanlan ay tuluyan ng nanakaw. Sumigaw ang totoong Orly ng tulong, ngunit walang sino mang kapitbahay ang naglakas loob na magbukas ng pinto dahil sa takot sa kanilang naririnig. Ang huwad na Orly ay kinuha ang susi sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang susi na eksaktong kopya rin ng totoong susi ng unit. Binuksan ng impostor ang pinto ng apartment ni Orly at pumasok sa loob ng may kasamang malamig na pagtawa bago ito tuluyang isara. Naiwang mag-isa ang totoong Orly sa labas ng kanyang sariling tahanan. Habang nakatayo sa koridor, narinig ng totoong Orly
ang muling pagbabalik ng elevator sa kanyang palapag kahit wala namang pumipindot dito. Bumukas ang pinto ng elevator at ang loob nito ay napakadilim, mas madilim pa kaysa sa unang beses na sumakay siya rito. Naramdaman ng totoong Orly ang isang malakas na puwersa ng hangin na humihigop sa kanyang nanghihinang katawan patungo sa loob ng kahon. Hindi na niya kayang itaas ang kanyang mga kamay upang lumaban. Dahan-dahan siyang nahila pabalik sa loob ng elevator habang ang kanyang mukha ay unti-unti nang nawawalan ng mga mata, ilong at bibig. Ang kanyang balat ay naging patag at maputla, katulad ng mga taong nakita niya sa mga misteryosong palapag kanina. Napagtanto niya na ang lahat ng mga taong nakaharap sa dingding sa ibang dimensyon ay mga dating biktima rin ng elevator na ito. Sila ang mga totoong tao na pinalitan ng mga nilalang sa lupa. Nagsara ang pinto ng elevator ng tuluyan at dinala ang nawawalang Orly sa mundong walang katapusan at walang liwanag. Sa loob ng elevator, pumuwesto siya sa pinakamalayong sulok, nakayuko ang ulo at naghihintay sa susunod na pasaherong sasakay. Ang kanyang kapalaran ay selyado na sa loob ng lumang gusali ng Iloilo bilang isang bagong mananakaw ng buhay. Ang kanyang kwento sa mundong ibabaw ay tapos na, ngunit ang kanyang pagdurusa ay magsisimula pa lamang. Kinaumagahan, maagang nagising ang huwad na Orly sa loob ng kwarto at inayos ang kanyang sarili sa harap ng salamin bago pumasok sa trabaho. Ang kanyang mukha ay perpekto, walang bakas ng pagiging isang nilalang mula sa elevator, at ang kanyang mga kilos ay natural na natural. Lumabas siya ng unit at nakasalubong si Yolanda, ang matandang namamahala sa upa ng mga apartment sa gusali. Binati niya ito ng may ngiti at nagbayad pa ng kanyang buwan ng upa nang walang anumang pag-aalinlangan. "Magandang umaga, Orly. Mukhang masigla ka ngayon, ha?" Ang sabi ni Yolanda habang tinatanggap ang pera mula sa lalaking akala niya ay ang lumang nangungupahan. Sumagot ang huwad na Orly gamit ang malambing na boses at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa lobby kung saan naroon ang elevator. Sa lobby, nakita niya si Xavier na nakatitig sa kanya nang may takot at pagdududa dahil sa mga nangyari kagabi sa koridor. Lumapit ang huwad na Orly kay Xavier nang may malamig na tingin. "May problema ba, Xavier? Parang nakakita ka ng multo kagabi." Ang bulong ng huwad na Orly habang nakangiti ng nakakatakot sa tapat ng kanyang kapitbahay. Hindi nakasagot si Xavier at mabilis na lumabas ng gusali upang umiwas sa lalaking alam niyang may kakaibang sikretong tinatago. Ang huwad na Orly naman ay pumasok sa loob ng elevator upang bumaba sa lobby at magsimula ng kanyang bagong buhay sa mundo ng mga tao. Ang elevator ay gumana ng normal na parang walang nangyari. Habang pababa ang elevator, tinawagan ng huwad na Orly ang kapatid ng totoong Orly na si Willie upang magkamustahan at magplano ng bakasyon. Ang boses at lahat ng detalye ng kanilang nakaraan ay alam na alam ng impostor, kaya walang sinuman ang naghinala sa kanyang tunay na anyo.
Ang totoong pamilya ni Orly ay masayang nakikipag-usap sa isang nilalang na pumatay at nagnakaw sa buhay ng kanilang mahal sa buhay. Ang totoong Orly naman ay nananatiling nakakulong sa dilim. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng kanyang katrabaho na si Zaldi na may dalang mga bagong proyekto para sa kanilang ahensya ng disenyo. Lahat ng talento at kakayahan sa sining ni Orly ay nagagamit ng huwad na nilalang ng walang anumang pagkakamali o kakulangan sa gawa. Naging mas matagumpay pa nga ang huwad na Orly sa kanyang trabaho dahil wala itong nararamdamang pagod o emosyon ng isang normal na tao. Ang buhay na ninakaw ay naging mas maayos sa kamay ng iba. Lumipas ang mga buwan at ang Concordia Building ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lungsod ng Iloilo. Bitbit ang nakakatakot na misteryo ng elevator nito. Marami pa ring mga tao ang sumasakay doon araw-araw. Walang kamalayan na ang bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay may dalang panganib. Ang huwad na Orly naman ay patuloy na nabubuhay sa piling ng mga tao, naglalakad sa ilalim ng araw, habang ang kanyang tunay na anyo ay natutulog sa dilim. Dalawa na nga sila sa mundo, ngunit isa lang ang nakikita. Ang aral ng kwentong ito ay huwag tayong masyadong magtiwala sa mga pamilyar na mukha ng mga tao sa ating paligid dahil hindi natin alam kung sila pa ba ang totoong kakilala natin. Ang mga saradong espasyo tulad ng elevator ay may mga mata at tenga na naghihintay ng pagkakataon upang kuhanin ang ating buhay. Kung ikaw ay sasakay sa isang lumang elevator ngayong gabi, siguraduhin mong mag-isa ka lang talaga sa loob nito. Baka sa susunod na pagbuka ng pinto, ang sarili mo na ang makasabay mo. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento tungkol sa huling pasahero sa elevator ay isang paalala na ang tunay na takot ay hindi laging nanggagaling sa mga halimaw na may sungay, kundi sa mga bagay na kayang gayahin ang ating sariling pagkatao ng walang kabiguan. Sana ay naging kapupulutan ito ng aral at nagbigay sa inyo ng kakaibang kilabot bago kayo tuluyang matulog sa inyong mga kama ngayong gabi. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwentong ngayon gabi. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nais nyo pang makarinig ng mga mas nakakatakot, nakakakilabot, at puno ng suspense na mga kwento ng kababalaghan dito sa Pilipinas, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim. Pindutin nyo na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating kwento gabi-gabi. I-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng komento kung anong bahagi ng kwento ang pinakamagpatayo ng inyong balahibo. Mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi at tandaan, huwag lilingon sa likod kapag may narinig kayong kakaibang bulong sa dilim. Magandang gabi sa inyong lahat.